Grabe naman yun. 51 billion tapos 1,000. Oh, asa na ba yun? Oh, dito tayo. Sige, pag-usapan natin yan, mga kababayan, no? Yung tungkol dyan sa chicks na yan. Kasi na-interview na po, nakita nyo naman, no? Sa ibang mga vloggers, na-interview na po ni Congressman Nino Barsaga. Iba, tumaas na ang level ni Cap, no? Congressman na. Hindi, nakita nyo naman sa interview ni Cap Nino Barsaga, mga kababayan, nagsasalita na dun mismo yung sinasabi niyang siya yung nasa video at siya yung maghahabla kay Paulo Duterte o Pulong, mga bossing. At siya, sinasabi niya, siya yung binabanata ni Paulo Duterte doon sa video. O, pakinggan ho natin ito, mga kababayan. May sayaw pa? Sige nga. Ito nang babae sa kanya. Oh, may sayaw pa. Lakihan ko nga to. Ayun oh. Nasa bar. Same lugar to. Parehas ng lugar, di ba? No. Parehas ng lugar to. Dito medyo bandang binabanatan sa sulok. No? Diyan binabanatan, diyan sinisipa, diyan sinuntok, diyan inundayan ng may kutsilyo. Sino tong nagsasayaw? Kiss, aba, sayaw. Ay, lako, ano yun? Ano yan? Ano ginagawa ho niyan, mga kababayan? Nagkukwentuhan, no? No, nakagano. Alam mo, ang sabi nung ganito, ganyan, no? Yung 51 billion, gano'n kaya yan? Shoutout sa naglabas ng video, Jakes Bueno. No, sino kaya yung naglabas talaga ng video? Kasi ang sinasabi ng iba, mga bossing, kaibigan daw ni Pulong yung may-ari ng bar. Bakit inilabas yung video, mga kababayan? Yun ang tanong natin. No? Sabi nga ni Banat Bay, isa kang kongresista. Alam mo na binubutasan kayo ng gobyerno ni Marcos, tas gagawa ka pa ng mga ganun. Kasi mga bossing, kung ikaw, no, ay nasa alam mo na safe ka na lugar, lugar to ng kaibigan ko. No, ano ang dapat kong ipangamba? Wala kang iisipin. Tuloy. Di ba? Sabi ni Erwin Gamboa, dehydrated si Pulo, kailangan kumuha ng lakas sa Live Juice. Video yan, sumasayaw. Diba, Bigyan ko ng babae sa kanya. Ano sabi nun? Ni Criston, nagbigay. Kasi nagbigay ako ng babae sa kanya. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Yun niya. Made the moves yung lalaki na nasa video, ha? Yan ang kulang kay Sara. Baka naman, patagon din si Sara. Ano yung ibig sabihin ng patagon din? Sabi ni Bersyong Galban. Tuloy. Mas safe dito kaysa dun sa Davao. Mahirap. Mas safe dito, mas safe dito kaysa sa Davao. Sabi nung si Criston. Ayan po si Criston, mga kababayan. Siya daw po yung inuundayan ng saksak at yung inambaan ng ganito, ang taas ng kamay ni Pulong. Ako kasi naniniwala na si Paulo Duterte yung nakikita ko doon sa nililabas na video. Di po ba? Ang taas ng kamay, Kitang-kita na. Tapos ano sabi ni Paulo Duterte doon sa kanya komento na matagal-tagal na daw kung nangyari. So, ibig sabihin, may nangyaring ganun talaga. Mas safe dito, kaya ngayon lang niya inilalabas yung kanyang reklamo kay Pulong. Kapag ka nga naman sa Davao ka nagreklamo, yari ka. No, sabi ni Bitoy. Mas safe dito kaysa dun sa Davao. Mahirap kasi dun yung nabangga ko, di ba? Yung malaking tao dun. Ayan, no? Hugis pa lang ho ng muka, mga kababayan, no? Hugis pa lang ho ng muka si Pulong Duterte na, mga bossing. Pangangatawan pa lang, Hindi na lalayo ho. Sabi nga ni Banat Bay, ang gumawa, ang director na ito. May nag-direct daw po niyan, mga bossing. So gusto nilang palabasin na, may nag-reenact sa katauhan ni Paulo Duterte.
para sirain si Pulong Duterte? Come on. Tuloy? Kaya sobrang sama para kang nakakita ng kakanging tao eh. Kakanging tao. Nahaharap Kung sakali, mga boss chief amo sir, si Criston ay nagreklamo sa Davao, ano tingin ninyo, no, na mangyayari? Nung panahon ho ni Buloyski, nung nakakalaya pa lang si Buloyski, no, sa Davao isinampa yung kaso ni Buloyski na basura, mga kababayan. Home court nila yun na basura ho. O pinag-aralan ng Department of Justice. Saglit lang. Dapat buksan to, dapat investigahan to, dapat ilitis ito. Nilipat po sa Pasig. Tuloy ang kaso. Nasaan ho si Buloyski ngayon? Ayan, hinaharap po yung kanyang kaso. Naharap ngayon sa reklamong physical injury. sa reklamong physical injuries at grave threats, si Davao City First District Congressman Paolo Duterte. Yun talaga yung litrato, yung dito ng headbutt na yan, si Paolo, si Pulong. Hug! Boksingero din pala ang gustong mangyari. Sa head, akala ko si Mayweather Ibang klase talaga. Sabi ng mamang nabugbog, na gaubugs, regular custom daw, si Longpu, sabi ni Pilo Supi. Yun nga yung sabi. At tapos, meron daw mga kasamang mga Chinese din daw sila Pulong, mga kababayan. Naku, baka kumonekta yan doon sa naging hearing sa Senado, Yung nagkaharap po sila ni dating Senador Trillanes, at sabi ni Trillanes, mga kababayan, sige nga, pakita mo yung tattoo mo sa likod kung hindi ka kasapi sa triad. Dahil ang simbolo daw ho, mga kababayan, nung tattoo ni Pulong sa likod ay pagkakasali sa triad. Di ba? Mga Chinese daw, yung mga nandun. Simpleng itataas na lang ni Paulo Duterte yung kanyang tattoo sa likod. Mga boss chief amo, sir. Simpleng itataas na lang ni Pulong Duterte yung kanyang tattoo sa likod, hindi pa magawa. Sana pahiya na doon si Trillanes kung wala naman siyang tattoo. Kung bulate yung tattoo ni Pulong sa likod. Di ba? Trillanes, ano yung sinasabi mo na ang tattoo ko ganito, dragon o kung ano-ano pa. Pag pinakita, bulate lang yan, pahiya po. Baka hanggang sa ngayon, mga kababayan, wala pong naniniwala kay dating Senador Trillanes. Kasi, mismong harap-harapan, madedebunk ni Duterte yun. Di ba? Sabi nung mga DDS, pinupolitika lang si Pulong. Pinupolitika pero may video, Sabi, matagal na namang nangyari yan. Nangyari pa din. Nandoon pa din, inihahatid ng video yung ugali, kung ano ang merong ugali. Si Pulong. Di ba? Kesyo, kahapon yan, 2 buwan makalipas, ano na lang ho Kumbaga, let's say sabihin natin na matagal nang nangyari. Sabihin na natin 20 years nang nangyari. At least yun 20 taon na. At yung sinasabihan, mga kababayan, na itong si Pulong baka pari na o baka baka tawag doon? Pastor na. Di ba?